Okay. So, I'm back for the part 2. Kasi, ang time limit kasi sa pagla-live, mga lampas ng 1 hour. So, good afternoon ulit. So, welcome to the live streaming. So, natapos na natin yung mga dalawang discussion. So, tatlong discussion na lang. So, shout out po kay Luis Nas Muscaria. Hello. Okay. Pinapapusan ako kasi ang hirap na lang magturo. Paalala ko lang guys, hindi ako teacher at nating accounting student lang ako. Kaya ako gumawa ng math video sa TikTok account ko kasi at least makatulong. Eh sana magbayad pa kayo sa tutorial center, gagastos ko pa na malaki. So mission ko talaga, makapagturo ako ng libre para sa inyo. Na gusto lang talaga matuto sa math. Okay, so tignan natin mga viewers. 1 viewers na! So, balik na rin natin yung camera. Okay, okay na tayo. So, dito muna tayo sa... So, natapos na natin yung greatest monomial pa ako. So, sunod doon, difference of two squares. Sulat mo muna. Okay. So, difference of two squares. Okay, may nag-shoutout. Siya yan, hello. Ano to? Part 2 lang kasi yung video kasi hindi siya umabot ng mga 2 hours na video. Kasi ang pagitan kasi, lampas siya ng 1 hours. Okay, so, tignan natin mga message. Ikaw lang sapat, hello. Norlang Born, hello. Shikari Akemi, say hi. Ay po. Kim Joy, hello. Shanay, hi. Saite, hello. Luis De Leon, hello. Justin Kukuranan, hello. Raced Gaming 12, say hi. Shout out po. Happy ako, hello. Lenny, hello. Secret, hello. David Pinky, say hi po. Spider, Bini, tsaka yung mga Suswas, hello. Ayan, hello. Pang grade 8 naman po yan. So, kaya mo yan dog, kaya mo yan dog gilat. Sa practice lang po talaga. At, pwede naman manood ng mga paulit-ulit sa mga lab tutorial para mas at least magagets mo na. So, Paula ba yan? Say hi. Kay, join, hello. Sana, say hi. So, balik muna tayo sa lectures, ha. So, second discussion is difference of two squares. Okay? So, properties niya will be, okay, a square minus b square. So, will be, a plus b and a minus b. Pwede naman siya baliktarin, i-trip nyo. Pwede naman siya baliktarin yung sign. Kasi, pag dinistribute, ito yung kalabasan yung sagot niya. So, plus, yung resulta, tapos naman nasagot niya, kahit baliktarin yung mga side. Pwede naman ganyan. Open parenthesis and B and letter C, ha. Ginawin na natin. Mas late. Pinakasagot na rin yung baliktarin yung sign kasi pares naman pag dinisbigit, di ba? Okay. Yan na tayo, di ba? So, difference of, hindi yung 9 ha, A lang po yan. So, difference of two squares. Ano yun? Walang sum of two squares kasi complicated na daw, tsaka mahirap yung i-discuss yun. So, difference, ibig sabihin, yung given will be the minus sign. Okay? Yung operation niya will be the minus. Then, two squares. Sabihin two squares. Ito yung first squares and second term. So, yung first term tsaka second term will be the perfect square. Kaya siya two squares. Kasi nga, yung first term natin tsaka second term will be the perfect square. Yung perfect square, like sample square of 4 will be the perfect square of 2.
square root of 9 will be the perfect square of 3. Kailangan i-memorize nyo ulit yung about sa mga perfect square niya kasi mahalagang yan for the difference of two squares. Very mo siya i-apply yan. Okay? So, magbibigay ako ng example. Let's say 9x squared. 9x squared minus, walang plus yan kasi difference nga, di ba? Difference of 9x squared minus 60. Ano yung glue stick mo? Naka-angel. Doon sa kabilang kwarto. Wala, kunin mo nga. Okay, dyan sa video. Makausap mo dito, wala kang makausap. Hindi mo yung pasiglugan. Ay, Ha? ilang bala, ilang angel. Hindi ka na ng bala yun. Wala eh. Wala na, hindi ko naman makita bala niya, ginamit yung angel eh. Okay, wait lang. So, pwede po bang pang grade 10 please? Okay, wait lang. Sa susunod na Ilocano Palms. So, ganito na lang Ilocano Palms. Abangan mo ko sa, sa account ko. So, paki-follow up mo ko sa TikTok account ko, Ilocano Palms. So, ilalike na kita. Wait lang. Okay. Abangan mo ko sa mga ano ba tawag dyan? Grade 10 please. Trigonometric yan, guys. Teka lang. Trigonometric, guys, nung 4th year high school ako na yung grade 10 na. So, abangan natin yung trigonometric sa susunod pa ng sa next week yan. Sa next week natin pag-usapan yung mga schedule, okay? Quadratic formula, please. Doglat, ha? Hintay-hintay mo na yung quadratic formula. Kasi gets mo na yan. Hala, yan yung inaral namin na yun. So, okay lang. Trinomial, binomial factoring. So, notification na, nag-aaral ko yung binomials kasi greatest mo na may factor pinag-uusapan yan. So, wait lang for the quadratic formula. Dogilat, saglit lang. Yung pang grade 10 for the trigonometric subject, sa susunod na yun? Mga schedule yun? So, sa Monday na lang yung trigonometric. So, pag-usapan natin kung anong oras, ha? So, John Mighty, maraming salamat. Dogilat, nag-send ng heart. Thank you po. Maraming salamat. Hindi po ako teacher, Dogilat, kasi dating accounting student ako nung college. Kaya po gumawa ako ng TikTok live sa account ko para at least makatulong para sa inyo na kung nahihirapan kayo sa math. Kasi meron akong video about sa math sa account ko. Kaya ganoon. Say hello. So, balik muna tayo. Difference of two squares. So, ito yung example, guys. So, 9x squared minus 16. Okay? So, ang gagawin na lang natin dyan, ganito yan. Difference of two squares ang katapat yan. So, ang gagawin, hanapin na lang yung perfect square. Ito perfect square to, ito perfect square to. So, perfect square of 9x squared. Perfect square of 9 will be, tanggalin natin yung positive negative kasi ang pinag-uusapan, difference of two squares. So, isipin nyo na lang, perfect square of 9 will be 3. Then, perfect square ng x squared. So, sa mga hindi nakakalam. So, itulatin natin. So, square of x squared. Isipin nyo, kapag ang index, hindi naman sinusulat yan, di ba? So, ito. Cancel up ito. So, will be the x na lang. Okay? So, gawin ng nil dyan. Perfect square ng 9 will be 3. So, gawa muna tayo ng dalawang parentheses like this. Okay? So, 3x. Then, perfect square ng 16. 4. Pero hindi mo pwede isama yung side kasi wala tayo sa operation. Okay? Ito lang may iwan natin. So, ito yung focus natin for the second term. Square root of 16 will be 4. Ganun pa rin. Pares din. Sulat mo siya yung mga... So, isulat mo muna yung mga pinakasagot niya like this dito sa dalawang parentheses like this.
side. Nakapipende sa nakalagay ng properties niya. Kung trip niyo balik na rin, ito negative. Baka na kayo sa buhay niyo. Pwede yan, ganyan. Pwede yung positive. Wala namang pwede. Pwede yung balik na rin kung trip niyo. So, pwede negative, nasa sa'yo yan, pwede positive yan. Or kaya pag ayaw niya at ipaglaban niya yung mga properties niya, so yung format yung properties niya, so pwede naman ganito. At least, kahit balik na rin yung mga side, paras naman yun yung answer mo kapag dinit-distribute nyo. Yan yung trip nyo, di ba? Di ba? Wala. Okay, pwede naman ganyan, pwede ganito. Bahala kayo. Nasa sa inyo na yan. Nasa sa inyo yan. Kasi pag dinistribute ulit yan, okay, double, i-distribute natin yan. So, 3x squared plus 3x squared, 9x squared, tama yan. 3x times positive 4 will be 12x. Negative 4 times 3x will be negative 4x. Cancel out yung positive 12x, then yung negative 12x. So, maging 0 na yan. Ang matitira, ito na yun. So, yung huli, negative 4 plus negative 4 times positive 4. Positive 4 will be negative 6. So, ito yung tamang sagot. Paras naman yan. Kahit balik mo yung sign, okay na ito yan. Okay? Pwede yung sagutin yan. Put trip yung balik na rin. Yung sign. Paras naman yan eh. Ito, magkakapareto. Dahil pag binaliktad mo yung mga sign, trip niya kasi ito yung properties niya, di ba? Yung sa positive, pwede negative. Bahala kayo sa buhay niyo. Kung ayaw mo naman, positive, negative. Kung pwede balik na rin, negative, positive. Okay? So, dito muna tayo sa comment. Apa? Wala pa ng promo. So, question mark, hello. Okay. Okay na tayo. So, screenshot niyo yung sagot. Another example muna tayo. So, 2x. Ito, akala mo lang na di naman porket purpose square na. Ito yung pagkakataon kapag, let's say, ay, mali pala ito. Ay, salamat, thank you. So, yung difference of 2 cubes yun, yung nagkakaroon ng mga factor of na nagkailangan ng GCF. So, MJ, maraming salamat sa pag-send ng rose. Love you all. Manood ka na lang, MJ, ah. So, another example is 4x squared. 4x squared minus, kasi difference yan. Hindi pwede magpa-plus yan kasi lalo kayo mahihirapan dyan. 81y squared. Puro y square yung mga exponent niya kasi ang pinag-uusapan square eh. Kasi purpose square yung mga yan. Kaya siya tinatawag ng difference of 2 squares. Ito yung given. So, bakit kasi difference will be the operation will be the minus. Then 2 squares, kasi yung first term natin tsaka second term natin will be the perfect square. Perfect square mga yan. Ayan, perfect square mga yan ha. Sabi ko lang sa inyo ha. Okay, pakatuloy na lang yung given. So, another given muna tayo is 4x squared minus 81y squared. So, ang gagawin natin dyan, kunin na natin yung purpose square. So, purpose square of 4x squared will be, lagay natin ang dalawang parentheses. So, 2x, pati na rin yung pangalawang purpose square. So, which is 9. So, 9y. Kasi
Kasi purpose square ng x square will be x na lang. Okay? Cancel out kasi yung index, pati yung exponent, isipin nyo na lang. Kasi matitira, x na lang. Napunta rin na ito, pares naman yan. Yung mga sagot ng purpose square, lagyan mo dito sa dalawang parentheses like this. Kung trip nyo balik ta rin, bahala ka na sa buhay nyo kung gano'n gusto nyo. Pwede positive dito, pwede dito, or kapag trip nyo balik ta rin, like dito, like dito. Pares naman yun, pag distribute, di ba? Sasama ang sagot will be positive, will be ito, tsaka ito. Or kaya, ay man maniwala, ito na lang. Pares naman yun eh. Pwede mo siyang balik ta rin. So, ito yung tamang sagot. Try mo i-distribute kapag magkakapares to. Ay kapag magkaiba ang sign niya. I-try niya i-distribute kapag binaliktad niya yung mga sign, yung mga operation niya. Pares naman yun eh. Ang pinagkaiba nga, pinapabaliktad yung mga operation. Pati yung resulta yan, di ba? Pares niyo. Check niyo talaga sa, sa calculator. Kaya maniwala. Okay? So, alam niyo po yung sa grade 6 na dividing decimals? Oo naman. So, sa next, na tayo? Sa Thursday, question mark. Abangan kita doon sa account ko Follow up kita. Okay? So, question mark, pumunta kayo doon sa TikTok account ko. So, ilalive natin yung part 2 about sa math, basic math sa Huwebes, alas 9 ng umaga. Okay? Alam ko yan. Kaya lang, napakahirap kasi ang decimal part kasi complicated kasi yan. Alam ko na yung mga decimal, dividing decimal, parang ang hirap naman nun. Dividing decimal, struggle na po yan eh. So, ibig sabihin yung dividing decimal, kapag yung divisor, kung ilang ang pinaka-digit niya, for example, nagkaroon 2 digit, 2 movements ang gagawin mo. Para magdadagdag ka ng 0 like this, tapos i-divide mo siya. Ang pinagkaiba nga lang, maglalagay ka ng mga 0, tapos may decimal point siya. Hindi siya kagaya dati na kapag normal lang yung pag-divide, yung mga whole number. Pero yung decimal point, yung pinag-uusapan sa decimal, struggle na po sa pagkukompute. Then, napakahirap pa, nakakalito pa. Kaya, sanayin niyo mag-divide. Kasi mag-calculator kayo. Kasi ang calculator, pandarayan na kasi yun. Mismo math teacher na may karapatang mag-calculator kasi double check mo ulit. Saka siya yung tuturo, di ba? Dividing decimal. So, pag-usapan natin yung sa next live ko sa Huwebes. Yan, wala kita. Nice content, very informative. Ay, maraming salamat, Son and Lyrics. Thank you. Supportan natin si Oys. Paki-follow up niya si Son and Lyrics More on, DJ ata to. Uy, 106 followers. So, supportan niyo si Sound and Lyrics Thank you po sa sa comment mo, Sounds and Lyrics. Opo, nasa school po ako nun. Okay. Thanks po. Okay. Hello. So, balik muna tayo. Okay. So, natapos na natin yung difference sa 2 squares. Burahin ko muna to. So, sunod doon, sum and difference of 2 cubes. Nagpapausin ako. Teka, may muna akong tubig. Extra challenge na naman to. Okay, sunod lang is sum and difference of 2 cubes. Sum and difference. May sum na kasi gano'n. Difference of 2 cubes. So, ano yun? Kanina, diniscuss ko yung difference of 2 squares. Ngayon, sum and difference of 2 cubes. Ano yun? Depende sa sign yan. Sum and difference. Kasi yung given, ang operation will be the plus and minus. Kaya nga sum and difference.
then 2 cubes, kailangan yung first term and second term natin will be the perfect cube. So, magbibigay ako ng example lang. Pero properties muna guys ha. Sulat ko muna yung properties. So, a cube plus b cube. So, will be equal to a plus b. Longest parenthesis is a square minus ab plus b square. Then yung a cube minus b cube is equal to a minus b times a square plus ab plus b square. Wala ko ng pagkakas. Kalang ayos sa kita pagsusulat ko. Natutuyo kasi pagkalpan eh. Nakakasar eh. Okay, double check natin yung lecture na. Ay! Kuya, 49 divided by 63. Ang hirap naman niya, kulit. 49 divided by 63. Sige, sagutin natin niya. 49 divided by 63. Baka baliktad naman yan, kulit. Magiging decimal part na yung sagot nyo. Pag binaliktad mo, isa-simplify na yan. So, 49 divided by 3, yan ang request ni kulit. Iyan ang problema. Pwede mo siya i-lowest term. Madali lang yan. So, pag production part mo, 49 divided by 63. Ito yung automatic kulit kasi pag sagot niya, will be the decimal point niya mga sagot niya mga yan. Decimal part na po yan. So, check natin sa calculator mamaya ah. So, pwede mo siya i-lowest term. So, pwede isang na 5 and 63. Wait lang, 54. So, LCM of, greatest common factor ng 49 and 63, pwede yan. So, kunin natin yung divisible by 9. Kasi, pares yan. So, divisible of 9. Teka lang, wait lang, saglit. Parang problema yata ito. 49 and 63. So, calculator ko ulit, sigurado, hindi na yung magkaka-lowest term. Yun, okay naman. Ako, 7/9. Lowest term kasi ng 49 over 63 is 7/9. Bakit kasi 49 divided by 9, pati 63 divided by 9. So, will be 7/9. Ay, mali. 7/9. 7/9. Alam, wait lang. Para sigurado tayo. Hindi pala na yung sagot. Kasi problema 63 siya divided sa 7. So, ito 7. Divisible by 7. Hindi naman ako mahirap yan, 7 eh. So, 49 divided by 63 will be the decimal part. Kaya lang pag nilowest mo siya, so, magiging 9/7 na siya. 9/7. So, will be 49 divided by 7 will be 7/9. Nalito kasi ako eh. Ulitin ko, 7/9. Kasi 49 divided by 63, decimal part na yan. Kapag nilowest term mo, will be 7/9. Ang sagot. Kasi yung 49 tsaka 63, divisible siya sa 7. So, 7 times 7, 49. 7 times 9 will be 60. So, ito yung tamang sagot, 7/9.
Pag pag chinek nyo sa calculator via the decimal form, let's say, 49 divided 49 divided by 63, or kaya 49 over 63 will be, ayun, ito nyo, so 7 over 9. Pag translate sa decimal form, so 0.7777, so far, nakakabaliw na. At kaya ayoko talaga ng decimal point eh. Okay. Ang nakalagay lang, exact answer. Pag decimal, 0.777. Pag renote off dito, sa mali 0.78. Okay? Kuya, 78 divided by 60. Na, mamaya natin pag-usapan niya. So, usapan natin yung sa main difference of two cubes. So, eto, 78 divided by 60. Yeah, pasok yan sa, divisible. 78 divided by 60. Divisible siya sa 2. Okay, double check natin yung calculator. Ayan, china-Chinese mo ako, kuya. Okay, 78 divided by 60. Yan, 78 divided by 60 will be 13 over 10. Hindi sa eksakto yung sagot niya. Kasi pag fraction part na yan, 13 over 10 na yan. So, translate natin in decimal point, ha? 1.3. Okay? So, balik muna tayo sa factoring polynomials, ha? Usapan niya sila naman. Kailangan guys, kapag ganitong usapan nyo, like this, hindi kasi mahanap yung mga exact na sagot, tapos may remainder pa. So, gumawa kayong paraan via the lowest term. Pag lowest term pinag-uusap, mas madali lang yon. Kasi pinag-aaralan yung mga GCF, yan, mas madali lang yan, di ba? O kaya mga disability rule, kasi usap-usapan yung mga ganyan, ha? Di ba? Reynaldo JP, ko lang, hindi kita maintindihan yung mga type mo. Sino ba to? Okay, balik muna tayo sa discussion about sa summing difference of two cubes. Ito naman na to. Okay, ano ibig sabihin nun? Paalala ko lang guys, hindi ko to binabaliktad kasi kung ano yung nakalagay ng properties, ayun yung susundin nyo. Hala tayo baliktaran. Ang kababaliktaran mga sign will be the difference of two squares. Yung pinakita ko kanina. Okay? Ito, walang magaganap yung baliktaran kasi magkakamali kayo. Okay? So, ang gagawin lang dyan, kailangan yung ito, first term and second term, will be the perfect cube. Perfect cube, like example, cube root of 27 will be 3. Because 3 times 3, 9 times 3 will be 27. Okay? So, magbili tayo ng example. So, big cube, depende sa sign, plus 27 F cube. So, inom mo na ang tubig. Ate, paturo po ng adding function. So, sa susunod na algebra na lang. Kasi pag adding function, ibig sabihin, for example, f of x. Pag nakakita ka ng 3x plus 1, keme-keme, may substitution yan, ate. Function ba yan? 30 plus 30 minus 15 divided by 30. Hindi kasi akong human calculator, sino ba to? Alien na to. Hindi naman kasi akong human calculator, ha? Renato instant. Hindi kasi akong computer literate ganyan, ha? Walang alam dyan. Adding function sa susunod na sa like natin. Kasi pag nakakita ka ng mga substitution, f of x in like something, tsaka g of x, isa-substitute mo lang yung mga kasi adding function na siya. So, i-discuss natin yan kasi nakalimutan ko yung mga discussion eh. Kaya gano'n. Kailan po sa susunod na algebra, like sa Martes, alas 9 ng umaga. Like natin si Jeannie. I guess pala si Jeannie.
So, Gini, paalala ko lang, mag-antay-bay natin yung live stream sa susunod ng Martes ng umaga, alas 9 ng umaga. Alas 9 ng umaga, Martes, Algebra 1 and 2. So, pag-usapan natin yan. Sa susunod ang pag-uusapan natin, which is the operation of function, yan yung request ni Gini. Okay? Operation of function madali lang yan. F of x at g of x, pinagsama yun, di ba? So, salamat sa pagtatay, Gini. Add ko tsaka subtraction. Madali lang yun. Substitute lang naman yung f of x tsaka g of x. Madali lang naman yun. Bisa kasi pag function pinag-uusapan, pinag-aralan ito sa trigonometric. Baka siguro trigonometric yung trigonometric Gini. So, sa Monday na lang, alas 9 ng umaga. Marami kasi method sa amin ng teacher namin. Oh, okay. So, hanapin natin sa libro hanggang makakaya ko. Okay? So, balik muna tayo. Teka lang. Tingnan pa yung time limit. $31 minutes na lang, oh. So, 172 followers. Maraming salamat. Okay, nalalawas ng mga lamunan ko. Nakakalito po. Oh, yung minsan kasi pag to the point talaga na nakakalito talaga. Yeah, good. Okay, wait lang. 1 minute. Bilis ang oras, Hindi mo na ako tubig. Okay. So, ito yung given, b cubed plus 27f cubed. So, ang gagawin natin dyan, unang step, gawa ka ng maikling parenthesis tsaka longest parenthesis. Okay lang. Tutuyo. Yan. Okay. Short parenthesis tsaka longest parenthesis. Minsan, sa mga libro, biggest parenthesis. Depende sa libro. Pero para sa akin, pangit kasi tignan Ang pangit ng drawing. So para sa akin, longest parenthesis ang gusto ko kasi mas formal siya ng tignan o parang maganda siya tignan. Siya ay open parenthesis yan, hindi yan siya sa mga nakakalito. Okay? So, naglagay na ako niyan. So, okay. So, second step natin, anong perfect cube ng b cube? So, b na lang. Ganito. So, cube of b cube. Cancel out the b. Huwag niyo isipin na huwag kayo maglalagay ng positive, negative. Ang pinag-usapan natin sa main difference of two cubes, b na lang. So, yun natin maniwan natin. So, yun yung kukunin natin, b. Tapos, perfect cube ng 27f cube. So, 3. Pwede yung 3. 3 times 3, 9 times 2, 27. So, positive 3. F na lang kasi cube of f cube of f cube will be f na lang. Okay? So, try mo na to. Gini, ang tabay mo ko sa trigonometric or kaya sa algebra about sa operation of function. So, i-discuss natin yan. Okay. Bilis ang oras, di ba? So, sunod doon, okay na tayo sa perfect cube. So, ang gagawin lang dyan, etong unahan na to, i-times mo siya ng 2 beses sa sarili niya, like b times square or b times b. Ganun lang yan. So, b square, b times square, so will be b square na lang.
b square. Then, itong mid-part natin, kasi nagkaroon siya ng trinomial, kaya tatlong terms na yun. So, sa pangalawang term natin, multiply mo to. So, b times positive. Huwag magkakalimutan yung sign, which is positive, ha? Positive 3f times negative. So, will be negative 3bf. O, take note yung alphabetical term, ha? Mauunang b bago ang f. Okay? Then, sunod doon, yung, ano niya, yung sagot niya sa perfect square ng 3f. So, ano naman ito? So, positive 3x times square, or positive 3f times positive 3f will be positive 9f squared. Okay, so, positive 9f squared. So ang tamang sagot din yung sagot niya. Madali lang yan, di ba? Ganito. Sa maikling parenthesis, kukunin yung perfect cube. Yan siya, b plus positive 3f. Then yung pinakasagot niya, para makagawa ka ng first term like sa trinomial, sa pangalawang longest parenthesis natin, kailangan dalawang beses sa sarili. I-times ko siya ng dalawang beses sa sarili niya, isipin nyo. Kaya b times square or b times b square. Then yung sa pangalawang term natin for the trinomial purpose, first term, yung pinakasagot natin sa perfect cube, b times yung sagot sa perfect square ng pangalawang term natin, which is positive 3f, times negative. So, magiging negative 3bf. Kasi bakit bf? Kasi maunang b bago f. Kasi base lang to sa alphabetical term. Then yung huling sagot natin sa perfect cube, which is the positive 3f, times ko siya ng dalawang beses sa sarili niya. So, will be positive 9x squared. Positive 9x squared. So, ito na yung sagot. Okay? So, balik muna tayo sa comment. Guys, hello! Nalalaos. Kaya muna ako sa left. Okay, paki-screenshot na lang to. Burahin ko muna to. Guys, paalala ko lang sa'yo, hindi ko pwede baliktarin yung sign kasi naka-properties na yan. Walang baliktad na magaganap. Okay? Okay. So, sunod doon. Ito, pinakamahirap to. So, 2m cubed minus 128. Okay. Ito, medyo mahirap lang siya. Struggle na naman to. It's me, Jasmine. Hello. Jeannie, antabayan mo ko doon sa account ko sa live stream, ha. Na-like na follow up ka na. Pawis. Okay, 2m cubed minus 128. So, eto, parang napapansin nyo na hindi siya perfect cube yung mga yan. Bakit? Kasi, hindi naman porket nakakita kayo ng ganyan is perfect cube na. So, meron to the point, pag yung given, magkakaiba. So, shoutout po kay Leia. Ganito yan, guys. So, ang gagawin natin, bago po muna sa hindi first two cubes, yung kung napapansin nyo, yung 2 kasi hindi siya perfect cube. At lalo na to, hindi siya perfect cube rin yung 128. So, ang gagawin natin, i-factor up muna natin yung given. So, factor up ng given na to, so which is 2 times quantity of
n cubed minus 64. Bakit? Kasi GCF ng 2 tsaka 128 will be 2. Then, distribute pa. Dinidivide na. So, ito yung factor up niya. So, since meron na tayong perfect cube, which is n cubed tsaka 64. So, pwede mo siya i-diretso, i-compute via sum and difference of 2 cubes. So, pwede na tayo. Ang maiwan lang to, diyan ka muna ang number 2. Ito natin ipo-focus natin. Okay? Oh. Saksa na lang muna. Okay. So, kunin na natin yung perfect cube niya. So, cube root of n cubed. So, m na lang. So, gawa ka ng maikling parenthesis. Then, minus. So, okay, perfect cube of 64, which is the 4. So, 4 times 4, 16 times 4, 64. Okay. Longest parenthesis, like this. So, ito first term natin, i-times mo siya ng 2 beses sa sarili niya. Yung pinakasagot niya. So, m times 4 or m times n will be m squared. Then, yung second term natin sa tatlong trinomial, so, m times negative 4 times negative, so will be positive 4m. Then, yung huli nating sagot sa perfect cube natin, which is negative 4, times mo ulit ng 2 beses sa sarili niya. So, magiging positive 16. So, ito niya yung tamang sagot. Ay, take note. Huwag niyo kakalimutan yung 2. So, importante yan. Okay. Ito niya yung sagot. Pwede po fraction. Okay, pwede po fraction. Sa pag-usapan natin sa basic math sa susunod na sa Huwebes, alas 9 ng umaga. Okay? Notification. Salamat. Pag fraction kasi nakatipende po yan sa given. Kapag similar fraction, mas madali lang nga. So, i-copy mo lang yung value ng denominator, then pwede add, pwede subtract. Pag dissimilar, complicated na po yan kasi pwede mo siyang gawin na LCM, kaya gano'n. Ha? Mamaya na. Mamaya na, ha? Tulong. Tapusin ko muna ito, tinuturo ko. Okay, thank you po. Pag dissimilar, complicated na po yan kasi magkaiba kasi ang value ng denominator, kaya nga dissimilar kasi hindi siya magkakapareho ng value ng denominator natin. Tapos mag-LCM ka pa, struggle naman yan. At lalo na sa mga subtraction, napakahirap yan. So natapos na natin yung summing difference of 2 cubes. So, patungo muna tayo sa factoring by grouping or tinatawag na factoring trinomials. Trinomials, ibig sabihin, 3 terms. So, burahin ko muna ito. Kasi pag factoring trinomials, kasi merong 2 uri yan. So, kapag a is equal to 1, kapag a is greater than 2, 1. Okay? Struggle muna tayo sa factoring. Pakahirap yan. Okay. Factoring trinomials. Mas formal, factoring trinomial, ang mas formal kasi, factoring trinomials, pwede tawagin yung factoring by grouping sa ibang book yun. Pero ang mas pinili ko, factoring trinomials kasi mas formal kasi ang pamagat niya. Meron 2 uri yan. So, kapag ang a is equal to 1, mas madali lang yun. Kailangan yung quadratic term niya will be the 1. Leading coefficient will be the 1 na hindi natin nakikita. Kapag mas mahirap yun, a is greater than 1, mas mahirap na yun. Kailangan yung quadratic term natin, yung
leading coefficient natin, which is the greater than to 1. Mas mahirap na yun, complicated na yun. A is greater than to 1. Okay. Ito, mas madali lang ito, A is equal to 1. So, unahin natin yung A is equal to 1. So, for example, sa mga, grade 8, talagang inaral nyo. Pag inaral nyo, maraming salamat na. Pag hindi, i-discuss natin na yun. Okay? Hindi mo na lang nakakaulit. Ano? Tatapusin ko muna to. Guys, pasensya na kasi inutos ako ng nanay ko. Kailangan kami, pumunta kami sa bayan. Kaya ganun. Nakatasala na muna. Nawala ng boses si ate. Ashi, Oregi Torres, hello. Sabera Maris, hello. Nawala na ng boses ni ate. So, Hashi Sanson Torres, hello. Nawala ng boses ni ate, so balik muna tayo. So, dito muna tayo sa factory in trinomials if A is equal to 1. So, madali lang yun. Paalala ko lang sa inyo kapag hindi naman porket is yung given is factory in trinomials is factorable, hindi po lahat. Paalala ko lang sa inyo. Hindi porket nakakita ka ng factory in trinomials is factorable agad, hindi po lahat. So, ibibigay ko na yung given mamaya. So, for example, dito muna tayo sa A is equal to 1. So, talagang leading coefficient natin, yung quadratic term niyan, yung quadratic term which is 1. Okay. So, for example, sige na nga, yung, di ba, for ano yan pag quadratic equation pinag-uusapan, so, A square plus B plus C. Where is A is the quadratic term. Yung sinasabi ko A square lang yan. Ito, linear term. Kasi pag linear term, kasi exponent natin will be 1. Okay? Ito, constant. Okay? Yung quadratic term, kasi yung which is the exponent will be the 2. Okay? Elijah, hello. How are you, Elijah? Shout out po kay Elijah kasi Inglesero din yan. So I will teaching today is all about the factoring polynomials in math, in algebra. Okay? So balik muna tayo. Can you understand me, Elijah, in Tagalog? If you want, if you don't want, so thank you na lang. Okay? So brahin ko muna to. Tapusin na natin to. Mga bayan. So, eto, example, A square plus 10x plus 24. Walang equal sign na magaganap kasi pag may equal sign, ang pinag-uusapan natin, quadratic equation by factoring by grouping. Yan na may equal sign. Kasi hahanapin mo kasi yung first root tsaka second root kapag ang pinag-uusapan, quadratic equation by factoring. Kasi pag hinahanap kasi, first root tsaka second root, which is the x sub 1 tsaka x sub 2. Dito, wala naman siya equal sign. Ang pinag-uusapan, factoring trinomials talaga yan. Okay? So, ito, yung pinag-aaralin niya. So, gagawa ka ng x na drawing like this. So, pero mamaya na natin yun. So, ito yung formal na pag-solve ko. So, pwede naman factors of 24. Kasi 24 pinag-usapan. And sum of 10. Kailangan factors ng 27, then ipa-plus mo sa 10. Kailangan. Double check mo kung tatama sa gitna. Okay? So, ganito yan. So, hanapin natin yung factors of 24 na kailangan tamaan yung sum of 10. Pag hindi, wala talaga sagot yan. At hindi siya factorable. So, try natin. Ano yung factors ng 24 na kailangan tamaan ng 10? So, isip natin. So, 1 times 24. 1 times 24. Pero hindi pa rin, mali pa rin. So, magiging
1 plus 24 is 25. So, mali pa rin. Then, another example. So, 2 times 12. So, 24 pa rin, pero mali pa rin. Kasi hindi siya tatalo sa sum of 10. 14 ang sagot. Mali pa rin. Another one is 3 times 8. 3 times 8 is will be 24. Kaya lang, maging 11 ang sagot. So, mali pa rin. Another is 4 times 6. Pasok siya sa 24. Pero pasok pa rin sa sum of 10. So, ito yung magiging kukunin natin yung 4 times 6. So, ang gagawin lang dyan, copy na lang yung x. Ano lang kasi yan? So, buha ka ng parang dalawang parties is like this. So, x, tsaka x. Positive, positive yan ah. Parang positive. Sige na nga, positive, positive. Positive 6 yan, hindi. Diyan, nakakalito yan. So, yung operation may nag-usapan, di ba? Yan. Wala akong magpagumot yan sa, sa lalamunan. Nalapos na ako. Okay. So, positive, positive yan. So, naka-positive. So, kunin natin yung 4 and 6. Pwede mo siya kalitarin. Walang masama, di ba? Kaya, trip niya pa. Positive 6. Kaya, positive 6, tsaka positive 4. Hindi tamang sagot, ha? Para sa naman niya, pag dinistribute, di ba? So, binaliktad yung sign. I mean, hindi pala sign. Binaliktad ko lang yung value. Pwede nga magbaliktad naman. Imbis ng 4, 6. Hindi 6. Imbis na 6, 4. Para sa naman yan, pwede mo siyang baliktad. Hey, I'm doing good for you. So, salamat po, Elijah. Thank you so much. Okay. So, i-try niyo i-distribute. Kung ang sagot niya, eto. Double check natin. So, x times x squared is x squared. X times positive 4 will be positive 4x. Positive 6 times x will be positive 6x. And then, positive 6 times positive 4 will be 24x. So, pag i-add mo, ito na siya. Okay? So, another technique niyan, pwede mo yung cross na drawing para mas maganda. So, bagayin ko muna to. Okay. X na drawing. Kunin na natin yung 24. Kaya binigyan ko na. So, kailangan tumama yung 10x natin. So, lagyan natin yung positive pa para mas formal tignan. So, isipin nyo, ipasa nyo yung utak nyo. Kailangan yung factor out ng 24 na kailangan tamaan siya sa pagpa-plus ng plus 10. So, isipin nyo, I think na positive 4 and positive 6. Pwede mo siya baliktarin. So, positive 4 and positive 6. Kung trip yung baliktarin, pwede 6 and 4. Pwede naman ganun, di ba? Di ba? 6 and 4 yan. Diba yan? Pwede naman 6 and 4. Yan, binaliktad ko na. Kahit maniwala, balik ko na lang sa ate, 4 and 6. Okay? So, ito may passer niya. So, will be x plus 4 and x plus 6. So, yung tamang sagot. Mamaya, pag binaliktad mo, pares naman yan. Walang problema. Pasin nyo. Okay, positive. Pinaglaban niyo yung baliktarin eh. Pinaglaban niyo yung pagbabaliktarin, di ba? Pares naman yung sagot niya. If whatever ganyan. Di ba? Pares naman niya sa x plus 6 and x plus 4. Ayun. Pwede tayo, di ba, guys? Oh. So, tignan na natin yung comment, ha? Okay, 54 minutes na lang. Malapit na mag 1 hour. So, 212, maraming salamat. So, makikita nyo na, guys.
Ay, nag-invite si Ate Ami. Hello. Jasmine, hello. So, tapusin na natin yung factor ng trinomials ha. Malapit na ito matapos. Okay. Burahin ko muna to. So, another example is x squared plus 5x plus 6. Okay? So, ano gusto niyo? Yung kanina may column or yung x na lang? X na lang para mas madali. So, gawa tayo ng x na drawing like this. Kunin natin yung positive 6. Kailangan tama yung positive 5. So, mag-isip-isip kayo. So, ano nga factors ng 6 na kailangan tama ng 5 or positive 5? So, let's say positive 2 times 3. So, 6. Kaya lang, tumama siya. So, okay na tayo dito. Hindi naman kasi pwede yung positive 6 times positive 1. Maging 7 na yun. So, ano yun? So, try natin. So, factor of 6 is 1 positive 1 times positive 6. So, medyo mali yun. Positive. So, tumama siya kasi tumama sa positive 5. So, pwede balik na rin. So, positive 2 or positive 3. Kapag ayaw nyo, gawa ka na panibago. Paglaban niyo yung mga balik na rin nyo. Okay. Paras naman yan eh. Paras naman ang sagot niya pag binaligtad niyo yung mga sagot niya eh. Okay. So, ito kukunin natin. Kukunin natin yung x natin. So, kuha ka ng parenthesis like this. Dalawang parenthesis. Tapos, ulihin natin yung x plus yung sagot natin, which is positive 2. And, kuha ka ulit ang x plus 3. Or kaya, pag ito, may maniwala, may balik na rin yung 3 tsaka 2. Paras naman yun eh. So, ito yung tamang sagot. Okay. So, ito yung given ah. Maria, hello. Okay, fine. Nalalakas na yung lalamunan ni ate. Okay, Bongoli, it's Mikayan. Hello. Full storage na kasi yung mga account ko eh. Kakaroon ng full storage. Okay, so burahin ko muna to. Malapit na kasi mag-time limit. So, another example. Okay, so, eto na naman, mas mahirap to. So, x squared plus 6x plus 6. So, eto, try natin i-x natin. So, isipin nyo. So, ito, medyo nahihirapan ko tayo. Matamaan yung positive 6. Hirap eh. So, positive 1 times positive 6. Oh, okay naman. Kaya lang, pag tinas mo, magiging positive. So, positive 6
7. So, mali pa rin. Ito, lalo na to, positive 2 times positive 2 will be positive 6 ulit. Kaya pag sinang mo, magiging positive 5. So, halos wala. Wala sa kanila na walang factorable. So, ibig sabihin, itong given na to, which is x squared plus 6x plus 6 is not factorable. Kaya kasi nasabi ko sa inyo na, hindi naman porket nakakita kayo ng factoring trinomials is factorable agad. So, hindi po lahat. So, lagyan natin ang meaning, etong ganito is not factorable. Okay? So, kung pinag-uusapan niyo yung mga ganito, kukunin niyo yung mga x1, x of 1 at x of 2, ay mas natawag yung mga roots. So, pwede niyo gamitin yung quadratic equation. Yung request kasi yung nag-join kanina, so, i-join natin. Hindi siya factorable via factoring trinomials. Pero pag pinag-usapan natin yung quadratic formula, so, pwede natin kunin yung dalawang values ng x natin, which is the roots. Okay? So, kaso tinamad na ako kasi maubos talaga ang time ko eh. So, ano yung quadratic formula? So, alam niyo naman guys na pinag-aralan niyo sa grade 8, di ba? So, ang formula would be the quadratic formula. Mas madali lang yan kasi isa-substitute mo na. So, x is equal to negative b positive negative squared of b squared minus 4ac over 2a. Substitute mo lang. Where is the b? Where it is the a is the quadratic term. Yung b is the linear term. Then yung c is the constant. Okay? So, ganito. So, a quadratic formula at pinarepos daw yung nag-join sa akin. Substitute mo lang yan, no? Ganun lang yan. So, pag sinapitude mo, maburahan ko na nga ito. Substitute natin, pang maniwala, Nakatawag talaga ako eh. Ito na lang, yung letter B natin is negative 1, positive negative, square of b squared. Mali. Linear din kasi ito. 6, negative 6. Minus 4. A. Hindi na magkasa sa board. Random na ito. Medyo pinamad na ako eh. Na natin yung given. So, which is x squared plus 6x plus 6. Yung given is not factorable. Kasi pag nisunod mo yung via quadratic formula, pag direction mo, so ang sagot niya will be the x equal to, so ang sagot niya will be negative 3 positive, negative, square of 3. So, yun yung talaga sagot niya. So, gusto niya ipaghiwalay, di ganito ang sagot niya. So, negative 3 plus square of 3, tsaka yung negative 3 minus square of 3. Yun lang yun. Yun yung sagot niya. Wala tayong magagawa. So, naubos kasi ako ng time at nalalaos na. Kasi pag pinag-uusapan niya ganyan, may equal sign. So, gamitin na natin yung quadratic formula kasi ito yung sagot niya. Okay, so tignan natin yung comments. Trisha Asia, hello. 1 hour and 4 minutes. Oh my God, malapit na matapos. Nako, meron pa tayong ito, last na lang yung tapusin na natin to. So, meron natin yung factoring trinomials. So, may 3 muna tayo. Via a is equal to, a is greater than 1. So, bilisan natin yung time natin, So, bilisan natin. Ganito, parang ganun din. Magagawa ka
this is greater than 1. So, bilisan natin. Magta-time limit na. So, for example, so 2x, ganito na lang, 2x squared plus 17. X plus 21. Kasi, kaya nga, ganito, kasi yung A natin, is greater than 1. So, ito, nagkakaroon siya. So, ang gagawin natin, gawa tayo ng x na drawing. Imbis ng ganyan, so, yung first term, tsaka yung constant, i-multiply mo siya. So, 2 times 21 will be positive 21. Sige na, lagay natin na sa inyo ito. Then, ay, mali. 42 pala, sorry. So, positive 2 times positive 21 will be the 42. Sorry, kamali lang. Kasi nagmamadali ako eh. Kailangan tamahan mo yung 17, which is positive 17. Okay? So, isipin nyo, ano yung magiging factors nyo? So, medyo mahirap talaga ang 42. So, factor of 42. So, isipin nyo, 6 times 7. 2 times 3. Saka, pwede rin 2 times 3. Balik rin natin. Para, ipapakura. So, 3 times 2. Saka, 7 times 2. Okay, ito na yung factor of 42. Kailangan yung matamaan niya yung positive 17. So, I think na positive 14 and positive 3. Medyo mahirap kasi yung yung A is equal to, medyo kasi mahirap yung A is greater than 1 kasi complicated yung pagsasalita. So, ito na ikukunin natin. So, hindi pa tapos yan. Ang gagawin natin dyan, ikukunin na ito. Plus 14x plus 3x plus 21. So, ang gagawin, ihati mo sa dalawang parentheses like this. Hati ito at hati dito. Para makuha natin yung greatest monomial factor. Kasi factor out yung mga yun eh. Okay? So, ang gagawin natin dyan, factor out yung first parentheses natin. So, which is, hati natin. So factor out naman ito, which is 2x times x plus 7. Bakit? Kasi, GC up to importing is 2. Then yung lowest exponent natin, which is 1. Then, i-divide mo siya. Kung yung sagot niya, i-sagot mo. Kaya na tayo dito. So, kaya na tayo dito, Okay, so, ito, factor out din. So, GCF of 3 and 21, so will be 3. Then yung lowest exponent natin is x to the 0 power or mas na natawag, 1 na lang. So, divide mo siya, x plus 7. So, at least, pareho lang dito. So, pwede mo siya i-combine. I-combine mo ito. So, magiging 2x plus 3, lagyan natin parenthesis, then x plus 7. So, ito na yung tamang sagot. Okay ba? Gets niya? So, yan. Factor in trinomials yan. So, another example muna tayo, guys. Tapusin na natin to. So, 2x squared ulit plus 16x plus 21. So, medyo struggle naman to. So, mahirap siya. So, multiply mo to. So, 2 times positive 21. So, positive 21 na nga lang. Ay, positive 2 na nga lang. So, positive 42. Tapos, tamaan mo siya ng positive 16. So, paano yun? And then, pinaka-struggle din. So, factor out ulit ang 42. Ulit na lang. 6 and 7. 3 and 2 and 7 and 1. Okay. Medyo struggle na naman ito sa positive 16. Baka malay natin, hindi siya factorable. Guys. So, pwede sana tamaan yung 42. Kaya lang, ito problema natin. So, wala na. So,
wala na tayong magagawa dyan. So, ang sagot dito, positive 40 and positive 3. Ayan, ang problema natin, hindi natin matamaan yung positive 16. So, wala na tayong magagawa doon. So, x na po yan. So, yung 2x squared plus 16x plus 21 is not factorable. Yung nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman porket nakakita ka ng factoring trinomials is factorable agad. Hindi po. Kagaya ng case na to, hindi siya factorable. Okay? Pag dinouble check natin yung quadratic, pag dinouble check natin sa calculator, kung mahanap na natin yung dalawang roots or yung dalawang value of x natin, so ang sagot niya, so quadratic formula ang kukunin natin para mahanap natin yung dalawang value ng x natin. Okay. So, ang sagot niya, via quadratic. So, QF stands for quadratic formula. To find the value of x of ganyan. So, ang maging sagot niya, so will be x equal to negative 8 positive negative square root of 22 over 2. So, yun yung maging sagot niya. So, wala na tayong magagawa kasi nagiging decimal point kasi yung pagkasagot niya. So, okay na tayo. So, natapos na natin yung lecture about sa factoring polynomials. So, answer bye! Okay. Ay, salamat sa Diyos na ano na din. Ay, nadadabog na. So, yung naka-live yan, so ida-download ko doon sa TikTok, tapos ipasa ko doon sa YouTube para mas panoorin natin yung mga live, yung previous live, okay? So, balik na rin natin yung camera. At pawis na ako. Init. So, natapos na natin yung mga 2 hours of lecture kasi pinaghati ko yung dalawang video kasi ang time limit kasi sa TikTok live is more than 1 hour lang. So, ito nakita mo na. Yan, kita mo yan, di guys, oh. Ang hirap. So, teka lang. Hirap talaga. Ibiron na natin. Yan. Struggle talaga. Nahirapan na naman ako mag-selfie. Nahirapan na naman ako. So, yan. Yan nga. Kung nakikita mo yung mga ganyan, ang pangat kasi pag mirror eh. So, ano yan. Tinapos na natin yung lecture Gugulan na talaga ako sa mga salamin na sa mata. Yan, so, natapos na natin yung lecture. Baka sa susunod na lecture about sa algebra, yung request ng isang nagjo-join about sa operation of functions. Ang pangat ang mirror eh. Yan, okay na tayo. So, yan na. Ano yan? Okay, so maraming salamat sa nag-join at sa nanonood ng about sa video ko. I hope na ansak sa lalamunan at pawis na pawis pa. So, shout out po kay Kuya Bench. So, yun, saan ba si Kuya Bench? Nawala. Hi, kay Ashi Torres. Jake, dato hindi kita makakausap kasi nagle-lecture ko. So, baka next time na lang makikipagkwentuhan sa Saturday, 4 p.m.
Okay, so hindi ko na patatagalin pa. So, pupuntahan kami doon sa bayan kasama ng nanay ko. So, sa mga heart react dyan, maraming pong salamat. At sa nag-send ng emoji, maraming salamat din. At salamat po sa nag-heart react, Jake Dato. So, ipapasok ko sa inyo sa YouTube, Yeah, ganun. At sa mga nanonood dyan, may nagja-join, maraming po salamat sa sumusuporta sa akin sa paggawa ng live streaming. Okay. So, next time na lang mag-video, mag-live streaming, I hope na magpapahinga na ako. Sakatan na naman ako. So, aralin nyo ulit yung mga rewinds sa YouTube, i-click nyo. Okay? So, ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye po. So, sa next schedule is Basic Algebra sa Huwebes, Thursday, 9 a.m. Bakit ako ngayon lang kasi ako nag-live streaming ng alauna kasi dapat sana yung 9 a.m. sana kaya nagbabantay kasi ako ng bata Wala kasi magbabantay. Kaya late kasi ako nag-live stream. So, Jason na to. Hello? Okay, so bye-bye na. Ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Ingat kayo, mag-aral kayo mabuti. Bye-bye! Saksa na muna.